magandang umaga po muli, Sir Apo. Hello po, good morning. Once again, Sir DG. Opo. Yan. Ano pa yung mga karagdagang impormasyon po na pwede pa po niyong ibahagi regarding po sa ating topic about po sa sumpa? Yun nga po, Sir DJ, ang pinakamahalagang katotohanan, no? Opposite po iyan sa Diyos, no? Kasi akala ng ibang kababayan natin ay ang sumpa ay ito ay makakatulong sa kanila sa paghihiganti nila, ano? So, kadiliman ang sa Diyos ay liwanag. Hindi ginagawa ng Diyos bunga ng pagtalikod. Galing sa Diyos mula sa simula pa lang. Okay? Pumipilit, ito yung kadiliman, pumipilit, kumukontrol, nagnanakaw ng kalayaan. Ang Diyos nagpapalaya, nagbibigay kusang loob lamang. Okay, ang kadiliman may hangganan, hindi kayang lumampas sa Diyos. Ang Diyos walang hangganan, higit na malakas sa lahat. Panandilian lang yan. Okay? Hindi tumagal. Walang hanggang nananalo sa huli. Okay, yun yung sa Diyos, no? Kaya sa atin, para sa ating mga kababayan, no, isa sa mga bagay na dapat nating iwasan ang mga bagay na yan dahil iyan po ay hindi maganda, no? Hindi maganda po sa presence ng ating Ama sa Langit, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, no? Kung may galit tayo sa tao, no, in a way na magiging patas tayo, no? Dahil wala naman tayong karapatan, no, para sirain ang buhay ng isang tao. Of course po yun. Pero may mga parusa sa kanila na dapat ma-realize din kung sino yung naggalit sa atin or inggit sa atin. No, may mga parusa po yan na ma-realize nila na hindi tama ang kanilang ginagawa, no? Hindi tama na sila mismo ay mangulam, magbarang, no? Kasi ang tao kasi, Sir DJ, bakit nag-i-exist din ang ganitong mga paghihiganti nila, lalo na sa sumpa, pagpili ng tao po yan na gumagamit ng kapangyarihan sa maling paraan, no? Yun yung pagpili nila. Choice nila na aanib sila sa mundo, no, ng dilim o sa kapangyarihan ng dilim. Yun ang sistema ng kulam at sumpa ay umiiral. Dahil ano ang dahilan? Una, may mga taong pinili ang madaling daan. Yung bang okay, ito na yung pinaka-the best na paraan ko para magiganti sa iyo, no? Sa halip na magtiwala sa Diyos, sa halip na maghintay at magsumikap, gumagamit sila ng kapangyarihan para makuha agad ang gusto nila. Diba? So, talagang sila hindi sila patas Kung ano yung gusto nilang makuha, ay yun yung gagawin nila. Pangalawa, may mga taong puno ng galit at higanti. Meron talaga niyan, no? Hindi mawawala yan sa kanilang sarili, no? Kapag nasaktan, naghahanap ng paraan upang saktan ang iba nang hindi nahuhuli. Dito pumapasok ang sumpa.
Ano? Kasi sa larangan ng spiritual, hindi tayo pwedeng mag-hearsay. Hindi tayo pwedeng magsabi-sabi na ikaw gumawa o ito yung ano. Kasi hindi sila nahuhuli. Ang tanging paraan lang para mahuli sila, yun yung mga healer. No? Dahil nakikita nila ang ginagawa ng tao. Nagbigay ng sumpa sa tao din. Pangatlo, may mga taong naniniwala na ito ang lakas. No? Meron din. Akala nila ang kapangyarihan ay nasa ritual at sumpa, hindi sa kabutihan at pananampalataya. Sa madaling salita, hindi Diyos ang nagpasimula nito, no? Mga tao, no, ang nagbukas ng pinto, no, dahil sa kanilang pagpili. Kasi ang Diyos, binigyan tayo ng agency or tinatawag ng pagpili, freedom to choose, no? Kung tayo ay nagpili sa kadiliman, pinili natin, okay. Ang tao naman nagpili doon sa kabutihan, mas okay yun, no? Meron ng isang situation, Sir DJ, pinagpili, merong isang namatay na umakyat sa langit. We talk about pagpili, it is related sa topic natin ngayon. Ngayon, nung nandun na siya sa langit, na niya ang Diyos, no? Ngayon, pinagpili siya sa isang situation. Mamili siya talaga. Una niyang napuntahan, okay, pababa, merong isang room ba na ang room na iyon ay nakita niya na simple lang, okay, simple lang, at nakita niya yung mga tao na masaya pero simple lang talaga. Okay, yun yung unang napuntahan niya. Pangalawa, nagpunta sila sa isang room na kung saan sobrang saya, nandun na lahat. Alam niyo pong talagang i-welcome ka, isagana sa kain, lahat ang nakikita niya tao doon, sobrang saya. So na-feel niya yun, sobrang saya. As in, no, walang nakita niya yung mga tao na klase-klase doon, na mayaman, pantay lahat, yun, no? Sobrang saya, no? Yun yung number 2. Ngayon, dumating yung judgment. Pinagpili siya ngayon. Saan ka pupunta? Sa una o sa pangalawa? So, pinili niya, Sir DJ, yung pangalawa. Sabi ng Diyos sa kanya, sigurado ka ba? Opo, kasi sobrang saya doon. Sabi niya, o sige. So, kapag nagpili tayo, wala na yung atrasan. Hindi na pwedeng, doon na lang ako. So, sigurado ka ba? Sabi niya, opo. So, nung pumasok siya doon sa pangalawa, Sir DJ, nagulat siya. Ang mga tao pala doon nakikita niya ay linlang. Malungkot pala yun. Opposite sa nakita niya. Sobrang lungkot, tapos mga demonyo pala yun ang nandoon. Nagagalak ang mga demonyo na aanib siya doon. So ngayon, na-realize niya sa sarili niya, ay hindi pala. Linlang pala yun. So, ang una pala na pinuntahan niya, yun yung nasa Diyos. So ngayon, ano yung learning natin dito? Minsan sa tao, yun nga, gusto nila sa madaling paraan, no? Gusto nila na ganito sa pagpili nila na lahat magagawa, lahat ang gusto, no? Kumbaga na i-enjoy sila, no? Sa ganyang mga sistema.
pagsubok, no? Minsan sa atin, ito yung as reminder, Sir DJ, no? Because meron tayong pagsubok sa buhay, minsan ang tao kumakampi doon sa madaling paraan, no? Kasi minsan sinisisi nila ang Diyos. Bakit ganito, bakit ganyan, no? So, dahilan din, no, sa pagsubok ng pananampalataya, no? Ang Diyos, no, pinahihintulutan niya ang pagsubok para sa atin, no, upang mapatunayan kung sino ang tunay. Tandaan natin yan, no? Ang kadiliman, ang pagsubok, no, para sirain ka. Ang Diyos, kapag nagbigay ng pagsubok, gagawa siya ng solution. Hindi po yung na-feel natin yung pagsubok natin na mabigat, hindi po mabigat, ganito ang nangyari, hindi masaya. Hindi po galing sa Diyos yan. Galing po yan sa kaliwa. Dahil ang Diyos, kapag nagbigay ng pagsubok, magaan po yan. At siya rin na po ang magbibigay ng solutions. So, we should balance or kailangan nating malaman yung between, no, sa pagsubok na binibigay ng kaliwa at sa kanan, no? Sabi nga ika, I will go and do the things which the Lord had commanded, for I know that the Lord giveth no commandments unto the children of men, save he shall prepare a way for them, that they may accomplish the things which he hath commanded them. So magbibigay ng paraan, no? Hindi magbigay ng pagsubok ng Diyos kung hindi natin kaya. Sir DJ? Yes, correct po. Ang inyo pong mga tinuran. Kaya sa ating mga nakikinig talaga, di ba? Siguro, Sir Apo, yung pagkaka-summer ko lang po sa mga ibinabahagi nyo. Kaya siguro talagang sumusumpa yung tao sa tao dahil sa sobrang galit or kaya inggit na rin, di ba? Na talagang, Yes! kaya minsan itong inggit na to, minsan masama din na makaramdam tayo ng inggit. Okay lang yung inggit na nainggit tayo sa ating kapwa na halimbawa na umaangat yung kanyang buhay, gagamitin natin yun na inspirasyon para tayo ay umangat din, okay lang. Pero kung inggit talaga na i-apply mo na isusumpa mo yung tao dahil may inggit ka, may galit ka sa kanya, yun po hindi po maganda. At saka sabi nga po, di ba, na masama raw po ang sumumpa sa ganyan po mga gawain. Tama po yan, sa DJ. Masama po yan na magsumpa dahil hindi sila binigyan ng otoridad ng Diyos para sumpain ang tao. Wala silang kakayahan yan. Oo. Ibig sabihin nun, di ba, ika, sabi ng Diyos na ginawa ko kayo, no? Ibig sabihin, pantay ang tingin ng Diyos, no? Ngayon, ang ginawa ng tao kasi, since madali ng paraan, ang gusto nila at gusto nila din na magkakaroon ng kapangyarihan na i-exist yung gusto nilang mangyari, no? Kaya sila nagre-ritual. Kaya sila, para ang ritual ay pagtawag ng kadiliman, yung ritual nila. Alam mo ba, Sir DJ, na kapag ang tao ay may taglay na kapangyarihang dilim, ang nire-ritual nila para mas matindi ang kapangyarihan nila, pumapatay sila or nag-aalay sila ng mismong anak nila. Okay? Mismong tao ang inaalay nila sa sarili nila.
Yun yung kapalit ng kapangyarihan. Kapag kasi bumapatay sila ng tao, mas lalong dagdag ang kapangyarihan nila. Kapag kasi naglagay sila ng sumpa ng tao at nagdusta, mas points ng kapangyarihan nila. Sobrang saya nila dahil nakasakit sila sa tao, Sir DJ. Wow, napakaganda po ang inyong pong mga ibinahagi sa ating mga nakikinig. Sir Apo, bukas naman ang ating pong pag-uusapan ng ating pong topic is about Ghost Month. Dahil ngayon pong month of August ay sinasabi nga po ay Ghost Month. So bukas po ang ating pong pag-uusapan naman yan sa ating pong topic, Sir Apo. Maraming salamat, Sir Apo, and paki-invite niyo po ang ating pong mga nakikinig na nanonood. Saan po kayo pwedeng i-chat at panoorin, diba? Dahil nagla-live po kayo sa Facebook and TikTok. Paki-invite niyo po sila sa ating pong mga viewers po ngayon. Yes, Sir DJ. Ulitin ko po, Sir DJ, I really appreciate po na binigyan niyo po ako ng pagkakataon dito po sa programa niyo po ng wow na wow, no? Tama po ba, Sir Yes DJ, po. no? Thank you so much sa buong nagpo-programa nito, no. Malaking bagay po ito para sa amin at para sa ating lahat, lalo na sa tagapakinig, no. Once again, I invite you all, mga kababayan, please follow ang account ng Alpha Adonai Healer, unang henerasyon ng Haring Bakal, at please follow my team, no. Apo Agos, no. Apo Lorin, Apo Diana, Apo Norman, Apo Rudy, no? At Alpha Angela, no? Sa ating mga team po dyan, no? Actually po, Sir DJ, tayo po ay meron din sa probinsya, sa Pangasinan, sa Mindanao, sa Visayas, meron ho tayo, no? At kung sino man ang gusto po doon na magpagamot, just PM para ma-introduce natin po sila sa ating mga katim ng Alpha Adonai, unang henerasyon ng Haring Bakal, no. Nagla-live po tayo sa FB, no, alas 10. Sa TikTok naman ay alas 3 ng hapon, no. So maraming salamat po once again sa lahat po na nandito sa programa ni DJ Ray. Maraming salamat po, Sir Apo. Sa gitna ng dilim at mga pagsubok sa buhay, may sugat ang puso, may luhang taglay. Maraming tanong, maraming pangamba, ngunit may pag-ibig na laging kasama. Sa bawat panalangin na aking binibigkas, may tinig ng pag-asa na aking naririnig. Ang kamay mo, Panginoon, ang aking sandigan. Sa bawat sakit, ikaw ang kagalingan. Sa bawat luha at sugat na dala, pag-asa mo ang aking pag-asa. Alpha Adonai Healer, ikaw ang aking lakas sa panahon ng hirap at walang katiyakan. Sa iyong biyaya, ako'y bumabangon. Sa iyong pagmamahal, ako'y naghihiling.
aking tinahak. May mga gabing ako'y nanghina at napagod, ngunit sa katahimikan ng aking panalangin, naramdaman ko ang iyong paglapit sa akin. Hindi man mawala ang lahat ng pagsubok, may Diyos na kasama sa bawat pag-ikot. Ang sugat ang puso ay muling bubuo, dahil ang pag-ibig mo ay walang hanggan, Panginoon. Hawakan mo ako sa aking paglalakbay, patnubayan sa bawat araw ng buhay. Gamitin mo ako bilang ilaw ng iba, upang maghatid ng pag-asa at pagpapala. Alpha Adonai Healer, awit ng pananampalataya, tinig ng pag-asa sa pusong nawawala. Sa bawat kaluluwa na naghahanap ng gabay, iyong pag-ibig ang tunay na buhay. Alpha Adonai Healer, mananatili sa puso ko magpakailanman. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa Kanya ang kagalingan, sa Kanya ang pag-asa.